Hello po mga kababayan, mga kaibigan at mga katokis. Welcome po dito sa Simply Tokis Vlog at tayo po ay magbibigay ng maiksing opinyon, reaksyon at komento sa mga usaping politika sa ating bansa. So shout out po sa lahat ng ating mga channel subscribers, mga followers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. And may God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces, from the likes of Dutertes, their minions, their followers, and the anti-Marcoses. So pag-usapan natin mga kababayan itong magkapatid na Duterte, yung inyong BP at yung mayor ng Davao City. Pero bago po natin simulan mga kababayan, tayo po ay mag-iiratum, no? Tayo po ay may pagtatamang gagawin, no? Kasi po nabasa ko po sa isang news article about yung sinasabi ni Congressman Sia Adjong na 4 daw po na mga trabahante sa Davao City Registrar Office ay miyembro ng sindikato na nagpapakalap, nagbibigay ng mga fake birth certificate sa mga Chinese nationals. Yung pala mga kababayan, ito po ay pagtatama, no, kasi nabalita rin yan sa ibang mga news media outlet. Yun nga po, nililinaw po ni Representative Adyong na hindi po yan sa Davao City, no? So kung na-vlog po natin yan, pasensya na po, no, sa Davao City employees, officials, no, kung saan ito po ay naganap sa Santa Cruz, Davao del Sur. Diyan po, no, I think kung nung last few months diyan po nila nakita yung mga MBI, no, I think there is 1,000 of that. So yan po mga kababayan, no, atin pong nililinaw at itinatama, no, at tayo po yung humihingi ng paumanhin. Hindi po tayo fake news, no, kasi naisulat po yan, nireaksyonan din ni Representative Sia Adjong, baka nagkamali lang siya o naisulat. So pasensya naman po. O at least tayo, no, taos puso po tayong humihingi ng paunmanhin sa inyo diyan po sa Davao City officials at mga empleyado. So pagtatama lang, hindi po sa Davao City kundi sa Davao del Sur, no, diyan po sa Santa Cruz. Okay, so punta na tayo ngayon dito sa magkapatid na Sara Duterte at Baste Duterte. Kasi po ito pong inyong VP Presidente, meron po siyang sinasabi tungkol sa ating Pangulong Marcos. Ayan po yung quote card sa politiko, no, na hindi lang daw basta resign ang ating panawagan, kundi hilingin na natin na siya ay mag-resign dahil sa ano po, ang Pangulong Marcos ay hindi namuno ng tama at nasa tamang pag-iisip. Ay, eto na naman po tayo mga kababayan, no? Hi! Yan, nananawagan po siya. Ito po, hindi fake news ha. Kasi po, ito rin po ay natanong kay Yusek ng PCO at Palace Press Officer na si Attorney Claire Castro. Ang sagot dyan po ni Attorney Claire Castro ay, sino po ba ang makikinabang kung sakaling magre-resign ang Pangulong Marcos o di kaya yung panawagan nila ng mga minions niya na mag-resign, bumaba sa pwesto, at yung mga sinasabing iti-terminate nila ang Pangulo, magsasagawa ng malawakang rally, no, para rally para sa birthday ni Digong. Ayan yata yung pa-birthday nila kay Digong. So sino ang makikinabang kung magre-resign ang Pangulong Marcos? Yung panawagan nito, si Sara Duterte, o tignan nyo, meron ba siyang ebidensya na hindi namuno ng tama ang Pangulo? Meron ba siyang ebidensya na hindi wasto? O yung pagdidesisyon ng hindi tama ng Pangulo? Meaning, nandoon pa rin yung naratiba na hindi tama ang pag-iisip ng Pangulo dahil lusaw na sa paghitip ng droga? Yung no? Wala po kayong ebidensya na may mental disorder ang Pangulo. Wala kayong report. Ang sinasabi nyo lang dahil adik ang Pangulo, bangag ang Pangulo, bakit mo nasabi yan?
na hindi siya namuno ng tama? Ano ang dapat tamang pamumuno para sa iyo? Pagtakpan yung mga illegal na gawain ng hindi lamang kayo? Tumanaw ng utang na loob at baliwalain ang rule of law? Ganon po ba? Miss Sara Duterte? Meron ba kayong ebidensya na mali ang mga desisyon ng Pangulo, lalong-lalo na sa pag-handover ng iyong ama sa Interpol? Uulitin ko, interjection po ito. Interpol, hindi ko po sinasabing ICC. Dahil sa Interpol po, nagkaroon ng, anong tawag doon, yung cooperation ang gobyernong Pilipinas. So mali ba yun? Hindi nasa tamang pag-iisip ang Pangulong Marcos? Baka kayo. Dahil ang lahat lang ng gusto nyo, ignore the rule of law, i-ignore ang batas, basta may utang na loob ka, dapat pagbayaran mo yan sa amin. Ano man ang ginawa naming mali at ikaw ay may utang na loob sa amin, dapat gampanan mo ang utang na loob. Huwag mong sundin ang naaayon sa batas. Di ba? Ganon. So hindi matino ang pag-iisip ng Pangulo dahil hindi siya namuno ng tama. So ibig sabihin, ibaliwala ng Pangulong Marcos ang Republic Act na kung saan tayo ay gumawa ng batas sa mga international human rights, the genocide. Meron tayong Republic Act niyan, 9851. So i-ignore na lang Pangulo. Ano bang ibig sabihin mo ng pagiging Pangulo? Ang pagiging Pangulo, ang lagi na lang may utang na loob. So sinasabi nyo kayo ang nagpanalo sa Pangulong Marcos? Sige nga, patunayan nyo nga ngayon. Ilabas nyo yung 32 million na nagpanalo sa Pangulong Marcos at sayo. Ilabas mo yung 32 million na boto mo noong 2022 para maniwala ako na ikaw nga ang nagpanalo, kayong mga Duterte minions ang nagpanalo kay Pangulong Marcos. Hanggang ngayon, wala kayong mapatunayan dyan. Nanganawagan nga kayo ng EDSA. Yung mga rally nyo, walang 5,000, walang 10,000. Ang pinakamataas nyo na ay 7,000. Tapos nananawagan ka na mag-resign ang Pangulo. Sino ka? Patunayan nyo muna na may kabalbalan, kawalang hiyaan at katarantaduhang ginawa ang Pangulo sa sambayanang Pilipino, hindi sa mga Duterte. Ang gumawa ng sariling multo nyo ay kayo. Kasi feeling nyo kayo ay above everybody. You are above the law. Diba? Yung Lady Justice, wala kayo nun. Dahil kayo ang hustisya. Kayo ang batas. Tapos ang lakas ng loob mo, ang kapal ng mukha mo na magsabing mag-resign ka na dahil hindi ka namuno ng tama, hindi tama ang iyong pag-iisip. Baka kayo yun. Oo, dapat ikaw ang ipa-neuro test, hindi ang Pangulong Marcos. Yung naratiba nyong lusaw ang utak dahil sa adik, wala nga kayong napatunayan na adik ang Pangulo. Wala kayong nailabas na tamang video na humihitit ng pinagbabawal na gamot ang Pangulo, tapos ganyang pangyaasal nyo. Nais nyo lang mag-resign ng Pangulo at para ikaw ang maupo, at pag ikaw ang naupo, balik sa kalokohan, balik sa kademonyohan ang bansang Pilipinas. At higit sa lahat, paghihigantihan ang lahat ng kumalaban sa inyo. Ganun po kayo eh. Mas gusto nyong dumadanak ang dugo ng Pilipino sa lupa, no? Kaysa ipatupad ninyo ang rule of law, sumunod kayo sa batas, no? So, ang maganda, i-impeach nyo ang Pangulo. Yan ang sabi ni Panelo, di ba? Pag ginawa ng Pangulong Marcos yan, no, ipadala sa ICC si Digong, kakasuhan siya ng impeachment, betrayal of public trust. Why not do it now? Bakit diretsang resign? Di ba? Oh, kasi alam nyo, wala kayong magagawa sa impeachment. Ang magandang gawin nyo, totohanin nyo, magrevolusyon kayo dyan. Ang tanong, may numero ba kayo? Yung mga kababayan nating naniniwala dyan sa mga Duterte, wala nga po silang mapakitang ebidensya na mali ang ginawa ng Administrasyong Marcos, kundi naniniwala lang kayo sa mga salita nila kasi mga namahika kayo ng demonyo. Yan po yan. Mga tanga at bobo talaga kayo. Tama po talaga si Larry Gadon, I may borrow his word.
O, di ba? Magalit kayo, totoo naman. Nagpapabulag kayo sa mga salita ng Duterte na nagmumula sa impyerno. O, di ba? Si Digong sabi niya, antayin kayo sa impyerno. Si Pusit sabi niya, ako ang maging presidente ng impyerno. O bakit mo pinagre-resign ng Pangulo kung ikaw pala ang magiging presidente ng impyerno? Anong tingin mo sa Pilipinas? Impyerno? O di gagawin mong impyerno ang Pilipinas pag naging presidente ka? Ganon? No way. No? Patunayan nyo munang incompetent ang Pangulong Bongbong Marcos. Ang totoong incompetent dito ay kayong mga Duterte. Ha? Puro kayo paawa effect, puro kayo pa-victim effect, pero kayo ang nambibiktima. Mga PI kayo. O napunta naman tayo dito sa kanyang bunsong kapatid na mayor ng Davao City, si Wake and Bake. O ayan po ang sabi niya, quote card sa Global Daily Mirror. Handa na daw po siya. Oo. Handa na siyang, alam nyo na, ibuwis ang buhay niya. Dahil lalabanan niya ang gobyernong ito. Yan po ang aking pagkakaintindi sa quote card na yan. Dahil ang gobyernong ito walang ginawang tama tulad ng sinasabi ng ate niya. Pero handa na siyang ibuwis ang kanyang buhay. No, ipaglaban lang ang tama, titindig siya. Oy, ha? Mr. Wake and Bake na mayor ng Davao City na Coops. Puro kadaldal. Oo, wala ka pang nagagawa. No? Wala kang action, puro kadaldal. No? Ako naman po ay nagpapamanhin sa Wake and Bake na mayor ninyo dahil sinabi pong dyan po sa Davao City yung mga nahuling 4 na civil registrant noon nagbibigay ng peking birth certificate sa Chinese, mali po yun. Paumanhin po. Pero dito, this time, itong sinabi mo, gawin mo. Ano gagawin nyo? Lulusubin nyo ang Malacanang. People Power 3? Try it. Akala nyo walang Marcos loyalist at mga Marcos supporter na haharang sa inyo. 51% Mr. Wake and Bake mayor ng Davao City na gusto, Digong will be held accountable for his crimes. 51%, napakalaki po niyan. Pero ikaw puro kadaldal. No? Wala kang yung man in action, ikaw ay man of words lang. Oo, puro kadaldal para kang babaeng pinakain ng poke ng baboy. Puro daldal. Yung sasampalin mo ang isang general, si General Torre, wala, puro daldal. Kung ano-ano pa ang pinagsasabi mo, Pangulong BBM, hindi ka mahal ng mga tao na sumisigaw ng Rodrigo Duterte. O di ba walang utak? Siyempre, followers nyo yan, minions nyo. Kami na hindi sumisigaw ng Duterte, abay kami susunod at mamahalin namin ng Marcos family, except si Amy. Gawin mo na! Basta Duterte yan, sinasabi mo, handa kang magbuwis ng buhay. Titindig ka, di tumindig ka na nga pag ginagawa mo, puro ka daldal No, yung mga ganyan, yung puro daldal lang mga kababayan, di kayang gawin yan. Nang hihingi lang ng awa yan. Nang hihingi ng kakampi, wag niyong kampihan ng mga yan. Mga mandarambong at sinungaling ang mga pamilya Duterte. Ha? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.